Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu ngayon pong December 1 taong 2025. Kaya nais ko pong batiin ang lahat ng isang manigong bagong taon or Happy New Year para sa lahat. At ayan, diretso na po tayo sa pag-technical analysis sa daily chart time frame ni Shiba Inu. At mapapansin po natin dito, nitong mga nakaraang araw, ay mapapansin natin na nagko-consolidate or naglalaro lamang or nagsa-sideways ang market price ni Shiba Inu dito sa ibabaw ng ating support zone dito. Ayan. Sinusubukan po talaga na pabagsakin ng mga bears ang presyo ni Shiba Inu, pero mukhang nagagawang pigilan po ng support zone natin ang pagbagsak nito. Kasi kung mapapansin po natin dito ay napaka-bearish po ng signals or bearish signals base sa ating dalawang indicators dito. Yan, mapapansin natin dito sa ating Hall Sweet indicator. Yan, ito yung nakikita po natin dito na kulay red na linyang ito ito yung tinatawag na Hall Sweet indicator para sa mga baguhan lamang dito. At kapag kulay red po yung nakikita natin rito at malusog yung pangangatawan nito, yan, lalong-lalo na kapag ganito po kataba yung pangangatawan nito, ay ibig pong sabihin nito ay bearish na bearish ang momentum or kalagayan ng market ni Shiba Inu. Ibig pong sabihin nito ay yung may control sa market ni Shiba Inu ay yung mga sellers. At syempre, kung pag yung mga sellers ang may control ng market nito, isa lamang po yung layunin ng mga ito, kundi ang pabagsakin ang presyo ni SHIB. Kaya yan po yung ginagawa ngayon ng mga sellers or yung mga bears. Kaso, yung support natin dito, yan, yung ating support zone natin dito, ay nagagawa po nilang pigilan yung pwersa ng mga sellers. Ayan. Yung support sa support zone natin dito, ibig pong sabihin ay marami pong mga buyers naman dito na talagang willing po sila or handa po silang bumili kapag napupunta or bumabagsak sa presyong ito si SHIB. Kaya yan po ang nagiging dahilan kung bakit siya nagkakaroon ng mga rejections dito. Kaya nagkaroon pa siya ng rejection nitong December 19 hanggang sa kasalukuyan. Kaya, ayan. Kaso kapag ang nangyari po rito ay kapag bumigay po yung support natin dito, support zone natin dito, ay mataas po ang posibilidad na yan, makakaranas siya ng patuloy na pagbagsak at aabot hanggang dito sa sunod na major support natin dito sa presyong 40 digits 1767. Kaya yan, maaari po siyang magpatuloy rito kung nagkaroon tayo ng breakout dito sa ating support zone dito. Kaya yan na rin po yung dahilan kung bakit meron po tayong nakaabang rito na isang buy pending order. Kaya maganda pong bumili kapag kung sakaling bumagsak na naman itong si Shiba Inu dito sa sunod na major support natin dito sa presyong 40 digits 1767. Sa ngayon ay meron po pala tayong isang buy pending order dito sa presyong 40 digits 2086 kung saan ay na-trigger po ito nitong nakalipas na December 30. Ayan, pinatamaan po ito ng nabuong bearish candlestick natin dito. Kaya ayan, triggered po yan. At base po sa rules ng ating strategy rito, ay kailangan po nating palitan yan ng isang sell pending order or take profit dito sa minor resistance natin dito sa presyong 40 digits 2362. Kaya yan po yung update natin sa ating spot trading dito kay SHIB. Ngayon ay kung magpapatuloy po ang mga nararanasang rejections ni Shiba Inu sa ating support zone dito, ay patuloy po na makakaranas ng consolidation. Ayan, itong si Shiba Inu dito. Ayan, pagitan ng ating support zone na ito
at saka minor resistance dito. Ayan. Ngayon ay syempre may chances pa rin na aangat itong si Shiba Inu. Ayan. May posibilidad pa rin po na aakyat ang or tataas ang presyo ni Shiba Inu kung sakaling mababasag niya yung minor resistance natin dito sa 40 digits 2362. At syempre kailangan na magkaroon na rin po siya ng bullish momentum. Ayan, or at least magpakita po siya ng mga bullish signals sa ating mga indicators dito. Pero sa ngayon ay malabo pong mangyari ito kasi lahat po ng mga indicators natin dito ay nagpapakita po ng bearish signals. Kaya sa mga projections na ito ay ang magiging galaw ni Shiba Inu sa mga paparating na araw is either magko-consolidate po siya, ayan, or ito ay makakaranas ng isang pagbagsak. Ayan. Ayan, lipat tamang po natin dito. Urong natin yung ating support zone dito. Ayan, isang malaking resistance zone po pala. Ayan, sa mga bago lamang po rito ay yung mga kulay green ay nagsisilbing mga resistance. At kung pag sinabi po nating resistance ay ito po yung mga harang or roadblock na pumipigil sa pag-angat sa presyo ng market price. At yung support ay ito naman po yung kabaliktaran. Ito yung color coding naman po natin sa ating support dito ay yung mga kulay red na ito. At ito naman po yung pumipigil sa pagbagsak ng market price. Kaya ayan. Dito naman po sa ating QQE mod indicator. Yan, hindi ko pa pala napapaliwanag ito. Mapapansin natin na malalaki po yung sukat ng mga QQE bars natin dito. At mapapansin natin na parang unti-unti pong patuloy na lumalaki yung sukat ng ating QQE bars dito. Kaya mukhang mataas po ang chances na baka mabasag or baka magawang basagin ni Shiba Inu ang support zone natin dito. Kaya yung parang hinihintay lamang po natin dito na parang pinakahudyat ay kung magkaroon siya ng breakout dito sa ating support zone ay ayan, mataas ang chances na maring bumagsak si Shiba Inu hanggang dito sa sunod na major support natin dito. Meron naman po tayong nakaabang dito na isang minor support dito sa presyong 40 digits 1917 pero mababa po yung chances na baka na mapipigilan ito yung pagbagsak ni SHIB. Kaya ayan, yan po yung aking technical analysis update sa araw na ito dito kay Shiba Inu. Kaya yan, sa mga bago lamang po rito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.